Okay, good morning. Welcome sa Dotskate TV. So, another tutorial video na naman tayo. Okay, so ngayon, gagawa tayo ng video para sa mga, especially sa mga newbie, sa hindi pa alam kung alin yung pipiliin nila, kung anong build. So, yan po yung gagawin natin ngayon na content. Shoutout pala sa kay Tim Rovira. Tanong niya is, ano magandang class na gawin dyan, boss? Lalo na tulad kung zero knowledge ako sa Silk Road. So, sasagutin natin yan ngayon. Alright? So, by the way, sa bago pa sa ating channel, pasuporta naman, pa-like, pa-follow, at kung pwede, share na din para ma-share, malaman din ng ibang mga kasama natin sa Silk Road community na nagbibigay tayo ng tutorial. Alright? So, simulan na natin. So, ito yung, by the way, si Rain po ito ng Silk Road OG player. Since way back na nagsimula ng Silk Road, yung Silk Road talaga na original, yung luma pa, classic game, RPG. So, nung kasagsagan pa ng Dota 1, yun, doon tayo nagsimula ng naglaro ng Silk Road. So, buti na lang may mobile app na ngayon. So, mas pinadali, mas maganda. Okay. So, ngayon, dito tayo. So, by the way guys, nasa Ares server ako. So, sa paggagawa nyo, balik natin dyan. So, kung bago ka pa lang, pipili kayo ng server. So, sa C, ito yung mga available na server. So, may Ares, Taurus, Gemini, Aquarius. Tapos, yung kaka-open pa lang na server is Cancer. So, dito lang tayo sa Ares. O sa Cancer muna siguro. Tapos, let's go. Okay, so dito, sa Cancer na server, so kung makikita nyo, may dalawang parang chest na banner. So, yung isa is sa Chinese, ito naman sa Europe, which is coming soon pa. So, yung sa Europe, yun yung ibang build, parang ibang race. So, sa European may may cleric, may same pa din, may STR, may int, pero iba yung build. Iba yung magical cleric, wizard, dagger, tapos parang sword, two-hand sword, yon. So iba yung nila, race, iba yung build, iba yung gameplay ng mga character. So, dito tayo, which is open, available, Chinese. Okay, so, click natin yan. So, sa mga bago, merong tatlo. Meron tayong tatlo na pwede yung pagpipilian sa build. So, pwede kayong maging pure int. Pure int is pure MP. Focus lang sa MP. Dyan yung papasok yung mga nuker, mga magical, damage. At saka yung pangalawa is pure STR. Yung pure STR, yun yung mga tank, pure physical damage. Para lang sa Dota, may mage, may XP lane. So, depende na yon. So, tapos, pwede naman yung pangatlo is yung hybrid. Hybrid, ang pag-build ng hybrid is nasa sa inyo na rin kung gusto nyo. So, yung pag-build ng hybrid is dapat wag niyo i-50-50% kasi medyo mahina yung ganun na build. So, for example, kapag nag-level kayo, pwede kayong tatlong click sa STR, pwedeng sa susunod tatlong click sa int. So, ganun. So, yung gagawin nyo, kung gusto nyo mag-build is ng hybrid, is pwede nyo like 80 to 20. 80% int, 80% or 20% STR, or baliktad, 80% STR, 20% int.
Pwede nyo din i-adjust kung gusto nyo 70% int, 70% 30% STR, 70% STR, 30% int. Nasa sa inyo na yun. So, pero dapat mas mas mataas yung isa para medyo for example, sa STR, nagkukulang ng MP, mahina yung casting. So, yung magical damage din, yung buff niya, yung tawag nito, yung imbue niya, yung parang fire sa kamay, yun yung imbue. So, ibig sabihin, pag medyo mataas yung MP, mas malaki yung damage na magical niya. Alright? Minsan din, nagkukulang din yung MP ng mga pure STR. So, yung ganun. Sa MP naman, what I mean sa magic type or MP focus na character is yung kulang sa STR, kulang sa HP. So, medyo sa simula pa lang nagkakapa kasi yung nangyayari is konti lang yung HP mo, hindi ka masyadong nagtatank, wala ka pang masyadong skills kasi low level pa. Hanggang umabot ka ng level 30, meron ka ng nuke. So, sa level 1 to 30 is nag-aano ka na lang, level 1 to 29 is konting skill sa nuke, yung sa lightning, yung paganon. Tapos, yung iba, sword muna. Kasi, yun nga, sa level 30 pa, yung lalabas yung mga Hadouken nyo, yung nuke. Alright? So, yun. So, for magical type, ito yung dapat i-ano nyo. So, kung magic kayo, pipiliin nyo na build is either one-hand sword, ito, or yung spear. Okay? Yung sa bow, may iba, nagpo-pure int na bow, meron ding iba, nag-STR na bow. Okay? Pero yung, kung spear ka, dapat int ka or pure MP or hybrid. Kung kung gagamit kayo ng sword, dapat int din kayo. Meron akong nakita hybrid na medyo tanky siya, hybrid na spear. So hindi siya pure int. Maganda din naman yung hybrid. Kaso dapat tama lang yung timpla nyo kasi sa stats nyo. So, kung makikita nyo, hybrid siya, nakakapag-tank siya, at the same time, damage dealer siya. So, in the end, kung mataas ang level nyo, doon pa rin mafo-fall sa gaano kaganda yung weapon nyo, gaano kaganda yung set nyo. For example, pure int ka, so, natatalo ka sa mga STR. Pero kapag maganda yung set nyo, tapos yung weapon nyo is napakaganda, napipimp ng plus 12, plus 10 and above, tapos silubsan pa, ang laki ng damage nyo, 100% stats pa, pati yung magical damage sa weapon, tapos yung absorption nyo sa set nyo is, nasa 100% din, pwede na kayo makapag-tank. Kahit isang yuka na lang yung mga kalaban nyo, pwede. So, kung gusto niyo naman na yung int na medyo tanky din, kahit pure int, pwede kayo mag-sword. Pero, yung gusto niyo pure lang, yung pure damage, mas mataas yung percentage ng spear. Pero, ang pangit lang ng spear is, wala siyang blocking ratio. Dito tulad ng one-hand sword. Kasi, nabablock ng shield niya, minsan yung mga tinatapon ng kalaban ng mga skills. So, ito. Yung spear. Yan. So, lumilevel ka, nagbabago yung weapon nyo. Hanggang sa ito, first degree pa to. Ngayon, sa STR naman, pwede kayong maging blader. Marami ding blader. Yung kagandahan ng blader is, mataas yung blocking ratio, makunat, tank type. Kasi beside na may blocking ratio siya, kasi may shield, mataas din yung STR niya. So, napakakunat ito. At lalo na kapag maganda yung set niya.
At malaki din, maganda din yung weapon niya. Mahirap patayin yung blader. Lalo na pag thief. So, kasi kapag thief, may thief, tapos blader, kailangan yung unahin kasi pinapatay niya agad yung camel. Siya yung usually nagtatank sa camel, tapos yung mga nuker na thief or mga in-type nasa likod lang. Siya tinitira ng lahat, tapos yung iba free hit lang sa likod. Kaya nananakawan ng mga goods. Ito naman, Glaive, kung may no shield sa int, meron namang no shield sa sa tank, sa STR. So ito yung Glaive. Yung binibigay ng ng Glaive at saka spear is yung passive stats nila is tumataas yung HP nila. Okay? So mas mataas yung HP nila compared sa iba na blader or swords. Yung sa Uscal, ito Uscal na skill, pareho din to. Uscal na skill is more yung passive niya is tinataas niya yung HP niya. Actually hindi siya passive, parang additional attributes. Yung sa blader, tumataas yung ratio nila, same din sa yung shield ratio, yung blocking ratio. Same din sa one-hand sword. Ito, punchon. Ito, bitchon. Yun. Basta. Punchon, bitchon. Punchon, ito yung bow. Okay? Bitchon, ito yung sword. Uscal, ito yung mga spear glaiver. Alright? Okay, so again, sa glaiver, pure STR or either hybrid, pwede. Okay? Dito sa bow, again, pwede kayong mag-pure int dito kung gusto nyo. Masakit din naman, pero kung gusto nyo, usually kung pure int na bow or hybrid, usually parang free hit ka lang. So, maraming nag-use ng STR, pure STR sa bow. Meron ding hybrid. Kasi yun nga, subukan nyo, gumawa kayo ng pure STR na bow. Makukulangan kayo sa skills kasi kulang yung MP nyo, hindi kayo makapag-cast. Alright? So, sa mga newbie, pwede kayo mamili dito ng lalaki, pwede na babae. Okay? So, ito lang sa baba. Pili lang kayo. So, pagpalagay natin, babae. Alright. So, kung babae, marami kayong pagpipilaan na hero na mukha. Alright. Ito yung isa sa mga pinaka gusto ko na babae na mukha. Ito at saka yung lumilipad. Ito. Yan, lumilipad siya. Mga old school pa rin. Hindi nila binago. Walang dinagdag. Tapos, sa mga damit, lalo na sa mga newbie, sa mga damit, may tatlong klase. Armor, protector, garment. Sa armor naman is more on physical defense. Mabigat siya, hindi ka masyadong makakagalaw. Like, parang, mabigat. So, medyo mahina ka tumakbo. Sa protector naman, balance. May magical defense siya. Meron ding physical defense. Tapos, hindi siya masyadong mabigat. Ito sa garment is more on magaan siya, mabilis ka tumakbo. Tapos, tawag nito, applicable for int. Itong armor is applicable for physical. Pero pwede mo naman kahit anong gagamitin mo nito. Okay? Pwede ka namang mag-garment din. Nasa sa inyo na yan. So, yung mga parang add-on attributes lang. Meron naman lahat int, STR, so yung ganun. So, pwede lang naman. So, protector is normal protective equipment, average, and magical defense. Ito, heavy armor can well resist on physical attacks. Oh. So, kung well resist physical attacks, pwede kang mag-int dito
kasi mahina sa physical attack yung int. Sa garment naman, pwede kang the garment is very effective against magical attacks. So, pwede kang mag-ano dito, yung pure STR sa garment. So, yung nakasanayan kasi namin, kaya nasabi ko yung kanina na tawag dito, sa int is garment yung gagamitin nyo. Kasi more on PvE kami. More on farming, more on leveling. Unless if nag-aano ka, gusto mo PvP, pwede niyo yung i-balance. So, for example, pure in kayo, pwede kayong mag-pure armor para sa kalaban nyo na mga STR, para less damage yung mga STR nila. Alright, so sa pagpapalit ng pangalan, i-click nyo lang yung sa gitna, sa baba, yung may paa niya. Palitan nyo ng name. Actually, pwede siya random. Click nyo yung up, yung parang diamond. Yun, nagpapalit siya. So, ito, try natin si Lina. Ano bang idol nyo? So, Layla. Ayan. Check natin. Ayun, nakagawa ng Layla. Dito sa view, 2D, 3D, 3D+. So, usually sa in-game is may 3D+. By the way guys, stick kayo sa video. Meron tayong bagong redeem code. I-share natin. So, yan. Yung pinili natin is bow. Okay. So, sa simula pa lang, sa mga new player, is click nyo lang yung sa taas. Automatic, may guide na kayo. Usually, ganyan naman talaga sa mga mobile na RPG. Meron naman talagang guide. So, bow yung gamit natin. Pwede na natin i-pure STR to. Okay, so click nyo lang yung sa taas, yung full of monsters, mangyang. Yan yung mga auto quest nyo. Yun. Alright. So, check natin. 17 minutes. Hintayin natin mag-level guys. Auto-attack lang yan. Auto-attack. Ayun o. Pagkatapos niyang magkumuha ng 5 kills doon sa mangyang, bumabalik siya agad. So, automatic na yan guys. Compared sa yung original is kailangan mo talagang manual doon. So, mas pinadali, pina-easy yung paglaro na mobile. Alright, so nag-level na siya. Okay, so stat points tayo. Assign points. Ito yung sinasabi ko. Gusto nyo mag-pure STR. Yun. Teka, ayan. Cancel. Yan. Confirm. Gusto nyo mag-pure STR? Pwede. Yan, add nyo lang strength. Gusto nyo pure int? Pwede. Pero dahil bow tayo, pwede tayong dalawang STR. Kung gusto nyo mag-hybrid, isang int. Pwede. Ganyan lang yung ratio niya. Alright? Kung gusto nyo hybrid. Kung gusto nyo pure STR, ganyan. So, confirm lang natin. Pure STR. Yun, nagamit na. Okay, so click natin ulit yung yung sa taas. Finding food. Para mag-level. So, quest lang guys. Quest lang. Hanggang masanay, hanggang lumevel kayo. Yun. Ganda ng graphics guys. Old school na old school. So hindi siya masyadong magastos sa pots kasi hindi pa makakalapit yung mga monster is napapatay nyo na agad. Alright. So kung old player ka, tapos nakita nyo to, nako, magugustuhan nyo talaga. Ito yung uso noon eh. Kaso, hindi masyadong marami naglalaro nito kasi nga
dun sa original na Silk Road is magastos. Kung kailangan mong lumakas, kailangan mo talagang gumastos. Lalo na nung marami nang naglalaro, bago ka makapag-login, kasi sa daming naglalaro, hindi ka makapag-login agad. Kailangan mo pang maghintay, pero kung may premium ka, makakapasok ka anytime. So, hindi pa pala pwede. Alright. So, click lang. Follow lang yung quest. Okay. So, yun nga sa Pure STR. Follow nyo lang yung build kung sinabi ko sa build nyo. Yung hybrid, yung Pure STR, Pure Int. Tsaka, pagandahin nyo lang yung wag masyadong. For example, nag-level kayo, assign points. Kung mag-hybrid kayo, i-alternate nyo. Wag nyo if every level nyo, dalawang STR, isang int. I-alternate nyo. So, for example, kung gusto nyo mag-hybrid, dalawang STR, isang int, tapos the next level is pure STR na. Next level, dalawang STR, pure int naman. I-alternate nyo. Wag nyo wag nyo i-full na ganon na build. Kasi lalabas is hindi na 80-20%. Parang lalabas is 40 to 60% na yon. 60% STR, 40% int. So, pakonti-konti lang yung pag-hybrid nyo kung gusto nyo mag-hybrid. Alright? Okay, so ganito. Nag-add tayo ng skill. Follow nyo lang yung guide niya. May arrow naman. Alright. Okay. So, meron na tayong skill. Sa bow. Yung kagandahan ng bow is less yung magagamit na MP. Or pots din. Uhuy! Yun, no? Patay na sana yun, eh. Boom! Oh? Di pa nakakalapit, patay na. Boom. Alright. Wala na lang ng isa. So, by the way guys, again, kung may gusto nyo kayong i-content natin, comment down below. Kung may tanong kayo, comment down below. Subukan nating sagutin. Tapos, yun. Tulong-tulong na tayo. Kung may nalalaman kayo, kung may comment kayo, ilagay nyo lang sa baba sa video para ma-check din natin. Hindi pa naman tayo perfect eh. Kasi marami din naman silang binago sa in-game, sa mobile version ng Silk Road. Compared sa yung original talaga. Alright? So, again, pa-support guys, please follow, like, and subscribe to our YouTube channel for more content like this. So, thank you sa support guys. Next content na naman tayo. Thank you.